Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. May gumagalaw sa ilalim ng kama ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi daga, hindi pusa, mas malaki, mas malalim. At isang gabi, kinausap niya ako. Alam niyang gising ako, at ngayong nakita ko siya, hindi na siya alis. Pero nang sinilip ko ang salamin, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako yon. At kung gusto mong malaman kung sino o ano kalaga ang nakatira sa ilalim ng kama ko, panoorin mo ito hanggang dulo, dahil sa huling bahagi ng kwento, malalaman mo kung sino ang tunay na nakakulong sa salamin. At kung mahilig ka sa mga ganitong nakakakilabot na kwento na puno ng misteryo at kababalaghan, huwag kalimutang isubscribe, i-like ang video, at i-comment ang mga kwentong gusto mong marinig sa susunod. Baka ang kwento mo, ang susunod naming isalaysay. May nakatira sa ilalim ng kama ko. Alam niyang nandito ako. Madilim ang gabi. Ahimik ang buong bahay. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Habang nakahiga ako sa kama, pinakikiramdaman ko ang bawat tunog, bawat kilos ng hangin. At sa ilalim ng kama ko, may gumagalaw. Minsan marahang kaluskos lang. Minsan parang hinahabol ang hininga ko. Hindi ito daga. Hindi rin pusa. Mas malalim. Mas mabiga. Matagal ko na itong nararamdaman. Mula nang lumipat kami sa lumang bahay ni Lola sa probinsya ng Quezon. Isang bahay na dinaraanan lang ng mga tao, pero bihirang kitigan. Luma na ang kahoy, nangingitim na ang mga poste, at parang laging may nagmamasid sa bintana, kahit walang tao sa loob. Diyan ka muna matulog sa kwarto ng pinsan mong si Ana, sabi ni Mama. Matagal na rin namang walang gumagamit niyan. Pumasok ako. Amoy lumang libro. May kama sa gilid, may maliit na aparador, at isang salaming may kupas na pila. Tahimik. Ero paggatay ng ilaw. Biglang malamig ang hangin. Umatayo ang balahibo ko. Ilang gabi na akong ginigising ng ingay sa ilalim ng kama. Parang may hinihila. Parang may humihinga ng malalim. Hindi ko magawang silipin. Hanggang isang gabi, nagbasya akong i-record gamit ang cellphone ko. Pinatong ko ito sa mesa, nakaharap sa ilalim ng kama. Kinabukasan, pinanood ko ang video. Wala sa simula. Ero sa kalagitnaan, may aninong gumapang. Dahan-dahan. Mahaba ang buho. Hubad ang likod. At dahan-dahang lumingon sa kamera. Hindi ko alam kung paano ko nabitawan ang cellphone. Tumakbo ako papunta kay Mama. Walang tao sa ilalim ng kama, sabi niya, habang sinusuri ang video. Baka anino lang yan. Huwag mong pagtuunan. Ero gabing yon, habang nakapikit ako. May bumulong. Malamig. Uno ng gali. Nakita mo na ako. Napadilat ako. Wala sa paligid. Ero sa ilalim ng kama, may marahang kaluskos. At sa salamin, may dumaan na anino. Hindi ko na alam kung gising pa ako o nananagini. Kinabukasan, kinausap ko si Lola. Tahimik lang siya. Matagal siyang nakatingin sa akin. Akos bulong niya. Anak, wag mong gisingin ang nasa ilalim. Kapag alam niyang gising ka, lalapit siya. Hindi ako nakasago. Ero mula noon, gabi-gabi, narinig ko na ang boses niya. Alam kong gising ka. Alam kong nandyan ka. Isang gabi, sinubukan kong magganggap na tulog. Pinigil ko ang hininga ko. Ahimik lang. Ero may naramdaman akong mabigat na gumapang sa ibabaw ng kama. Dumikit ang balat niya sa binti ko. Malamig. Mabigat ang bawat paghinga niya. Tapos, mabagal niyang idinilat ang mga mata ko gamit ang daliri niya. At sinabi niya, ngayon, pareho na tayong gising. Hindi ako makagalaw. Parang may mahigit na humahawak sa dibdib ko. Yung parang kinukuryente ang buong katawan ko sa takot. Nakadilat na ang mga mata ko. Pero hindi ko siya makita. Ramdam ko lang siya. Naroon siya. Malapit. Nasa mismong pisngi ko ang hininga niya. Mabaho. Amoy lupa. Amoy bulok na kahoy. Hanggang sa biglang may kumalabi sa ilalim ng kama. 3 bises. 1, 2, 3. Tapos, katahimikan ulit. Nang makaiglip ako kinabukasan, may mga bakas ng kuko sa gilid ng kama. Lumalalim kada gabi. Parang sinusubukang buwagin ang kahoy. Pilit akong iniwasan ni Mama. Ayaw niyang pag-usapan. Si Lola naman, palaging nagdadasal tuwing 3:00 ng madaling araw. Walang paliwanag. Hanggang sa nakita ko ang lumang litrato sa aparador. Itim-puti. May batang babae. Nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ako makapaniwala. Pareho siya sa nakita ko sa video. Pareho ng buho. Pareho ng itsura. Nang tanungin ko si Lola, nanginginig ang kamay niya habang inilapag ang rosaryo sa harapan ko. Anak, si Ana yan. Hindi siya umalis dito.
Hindi siya lumipat. Tumingin siya sa akin. Dito siya namatay. Naglaho raw si Ana mga 11 taon na ang nakakalipas. Huling nakita sa kwarto na yon. Hindi na siya nakita. Hindi na siya lumabas. May nagsabing tumakbo raw palabas. May nagsabing dinukot. Pero sabi ng matatanda. Naglaho siya habang natutulog. At simula noon, may tumira sa ilalim ng kama. Hindi lahat nakakaramdam. Hindi lahat nakakita. Pero kung maramdaman ka niya, hindi ka na niya bibitawan. At ngayong nakita ko na siya. Naririnig ko na siya kahit saan ako magpunta. Kahit sa sala, kahit sa banyo, kahit sa labas ng bahay. Pag pumikit ako, nandyan siya. Sa ilalim ng lamesa, sa likod ng pinto, sa loob ng salamin. At minsan, sa ilalim pa rin ng kama. Kaninang madaling araw, pagdilat ko, may papel sa dibdib ko. Kulay dilaw, luma, may sula, isang linya lang. Ako si Ana. At alam kong hindi ka na makakatakas. Napalunok ako. Basang-basa ng pawis ang damit ko, kahit malamig ang hangin sa kwarto. Ang ilaw, bigla na lang kumura. Tapos namatay. Itim ang laha. Hindi ako makilos. Parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Hawak-hawak ko pa rin ang papel. Ang sulat ni Ana. Pero nang muli ko itong tiningnan. Iba na ang nakasula. Hindi na yon ang mensahe kanina. Ngayon, isa na lang salitang nakalagay. Salamin. Dahan-dahan akong tumingin sa lumang salamin sa sulok ng kwarto. May ulap sa ibabaw nito. Parang may alikabok o usok na bumabalo. Pero habang tinititigan ko, may gumagalaw sa loob. Hindi ako. Hindi rin ang kwarto. Ibang lugar. Ibang ilaw. At may batang babae na nakatayo sa loob ng salamin. Nakangiti. Pero walang mata. Isa. Dalawa. At hakbang siyang lumapi. Habang nilalapitan niya ang loob ng salamin. Unti-unti ring lumalamig ang paligid ko. Naririnig ko na uli ang boses niya. Malamig, mababa, uno ng hinanaki. Bakit mo ako ginising? Bakit mo ako tinitigan? Ngayon wala ka nang ligtas. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Walang tao. Pero may isang paa na kumambad. Paa ng bata. Marumi. May puti. At dahan-dahang umatras pabalik sa dilim. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pero pagkapihit ko ng seradura, hindi bumubukas ang pinto. Hinampas ko. Sinipa ko. Sumigaw ako. Maa. Pero sa salamin nakita ko. Nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Pero ako yon. At sa tabi ng refleksyon ko, may isa pang ako. Mas paya. Mas madilim ang balat. At unti-unti siyang ngumiti. Sabay-sabing. Palitan tayo. Napaatras ako mula sa salamin. Pero parang hinihigop ako ng itsura ko na hindi ako. Yung ngiti niya, hindi tao. Yung mga mata niya, itim na butas na walang hangganan. Tapos bigla, tumayo siya. Yung ako sa salamin. At lumapit pa. Habang ako, nananatiling nakatayo sa labas, nanginginig, nagdarasal sa isi. Jesus ko, tulungan mo ako. Pero hindi siya tumigil. Habang ako'y papaatras, siya'y papalapit sa salamin. Hanggang sa ang mukha niya, halos dumikit na sa loob. Tapos biglang, kraa! Nagkabitak ang salamin. Isang linya sa gitna. Tapos isa pa. At isa pa. Para bang may puwersang gustong lumabas mula sa loob. Takbo ako sa kama. Sumiksik sa sulo. Pero wala na akong mapuntahan. Hindi bumubukas ang pinto. Walang signal ang cellphone. At sa ilalim ng kama, may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Sobrang lamig. Parang nagyayelo ang balat ko sa balat niya. Hinatak ako. Sumigaw ako. Pero walang tunog na lumalabas sa bibig ko. At mula sa salamin, may boses na tumawa. Matagal na akong naghihintay. Matagal na akong nakakulong. Ngayon ikaw naman. Biglang nagdilim ang paligid. Lahat ng kunog nawala. Tahimik. At nang dumilat ako, nasa loob na ako ng salamin. Siya. Nasa kama ko. Nakahiga. Ngumingiti. Nilapitan niya si mama sa kusina. Ma, gutom na ako. Parehong tinik. Parehong mukha. Pero hindi ako yon. Nanonood na lang. Mula sa loob ng salamin. Habang unti-unti itong nagiging mas malinaw. At ang likod ng salamin. May mga kuko. Daan-daang kuko. Na tila sinusubukang makalabas. Isinandal ko ang noo ko sa malamig na salamin. Sumisigaw ako. Pero walang tunog. Walang makarinig. Walang makita. Tila ako multo sa sariling katawan. Nakakulong, nakakalimutan. Sa kabila ng salamin, masaya ang imbostor. Nakasuot ng mga damit ko. Kumakain ng pagkain ko.
Niyayakap si Mama at si Mama, walang kamalay-malay. Tila mas gusto pa siya kaysa sa akin. At habang pinagmamasdan ko silang nagkakatuwaan sa mesa, nagsimula akong makarinig ng mga bulong. Galing sa likod ko, sa kadiliman ng loob ng salamin. Marami sila. Mga boses na pabulong. Malalambot. Basag. Isa ka na sa amin. Walang nakakabalik. Lahat ng pumasok na iwan. Tumingin ako sa paligid. May iba pa sa loob. Mga hugis ng tao, nangingitim, nakatingin sa labas ng salamin. Iba't ibang mukha. May matanda. May bata. May babae, lalaki, lahat tahimik. Lahat sugatan. Lahat nanlilimos ng tingin palabas. Isang babae ang lumapit sa akin. Aya. Lutang ang mga mata. At binigkas niya, halos wala ng lakas. Ako si Ana. Napatigil ako. Hindi ako ang gumawa nito. Hindi ko siya ginising. Ginising niya ako. Itinuturo niya ang babaeng nasa labas, yung impostor. Hindi siya si Ana. Hindi rin ako. Isa siyang anino. Isang bagay na ginising ng kakot. Isang nilalang na pinakain ng lumbay, kalungkutan, at pangungulila. At habang patuloy siyang tumatawa sa mesa, isa-isa na ring nawawala ang mga nasa loob ng salamin. Hinahatak sila ng dilim. Hanggang ako na lang at si Ana ang natira. May paraan para makaalis. Bulong niya. Pero may kapalit. Tumingin ako sa kanya. Anong kapalit? Tahimik siya. Pero sa likod namin, may pintuan. Lumang-luma. May ukit ng mata sa gitna. At habang binubuksan yon ni Ana, may liwanag na kumisla. At mula sa kabilang dulo ng salamin, narinig ko ang boses ni Mama. Anak! Anak, gising ka ba? Tumingin ang impostor sa kwarto. Mabagal siyang humakbang pabalik sa kama. Tahimik. Pero sa kanyang ngiti, may dugo. Sa kamay niya. Nasa kanya ang isa sa mga kuko na nakita ko sa loob ng salamin. Isa na namang pinto ang nagsimulang bumukas sa loob. At mula rito, may sumisilip. Napaatras ako habang unti-unting bumubukas ang pintuan sa loob ng salamin. Mula sa loob, may tila usok na umaalon palabas. Malamig, mabiga. At mula sa dilim, lumitaw ang isang hugis. Mas malaki, mas mabangis. Hindi ito tao. Hindi rin anino. Isang nilalang na parang hinubog mula sa takot mismo. Matatalas ang mga galamay nito. Sa bawat hakbang papalapit sa amin ni Ana, nanginginig ang sahig ng salamin. Yan ang kapalit, bulong ni Ana. Isa sa atin kailangang manatili. Para makalabas ka, kailangan mong iwan ang iba. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng pagod. Sa katawan niyang mukhang taon na ang bilang ng pagkakakulong. 100. Isang huling tanong ang gumapang sa isipan ko. Ako ba ay magiging siya kung makaalis ako? At sa mga mata ni Ana, wala siyang sinabing. Pero naramdaman ko ang sagot. Ang salamin ay hindi daan palabas. Ito ay salinlahi ng sakit. Ang bawat makaalis, nag-iiwan ng suga. At bawat sugat, may hinihigop. Sa labas ng salamin, lumapit si Mama sa kama. Tumingin siya sa impostor. Hinawakan niya ito sa mukha. Parang ikaw, pero hindi. Parang malamig ang balat mo, anak. Tumingin ang impostor sa salamin. Diretso sa akin. Nakangiti. At unti-unting lumapit sa pader kung saan nakasabik ang salamin. Lumapit ng lumapit. Hanggang ang mukha niya ay halos dumikit sa baso. Alam kong nandyan ka, bulong niya. Alam kong nanonood ka. At dahan-dahan niyang inilagay ang palad sa salamin. Sabay kaming tumapa. Ang kamay niya. At kamay ko, magkatapa, magganyo, magkakatahimikan. Hanggang naramdaman ko na lang ang init ng kamay ni Mama. Hawak-hawak niya ang palad ko. Hindi ng impostor. Ko. Ako na nasa kama. Ako na nararamdaman ang hininga. Ang bigat ng katawan. Ko. Napalunok ako. Napaiya. At nang tingnan ko ang salamin. Wala na siya. Wala na ang impostor. Wala na rin si Ana. Wala na ang pinto. Walang bita. Ahimik ang buong kwarto, kundi isang maliit na papel sa sahig, kulay dilaw, at nakasulat lang, "Huwag mong kalimutan." Sa ilalim ng kama, wala na ang kaluskos. Pero sa bawat gabi, sa bawat patay ng ilaw, sa bawat salamin na madadaanan ko sa bahay, minsan parang may sumisilip pa rin. Kinabukasan, bumangon ako na parang unang beses muli akong huminga ng buo. Ang kwarto, maliwanag. Ang hangin, hindi na malamig. Parang may bahagyang nabunot na bigat sa dibdib ko. Naroon pa rin si Mama sa kusina, naghahain ng almusal, parang walang nangyari. Pero nang makita niya ako, napangiti siya, yung ngiting totoo. Anak, iba ang mga mata mo ngayon.
Sabi niya habang inaabot ang tasa ng gatas. Ngumiti ako pabalik. Ahimik lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lahat ng sugat ay nakikita. Lumabas ako ng bahay. Nilanghap ang hangin ng probinsya. Mainit, maaliwalas, at may kasamang bagong pag-asa. Pero bago ko tuluyang nilisan ang kwarto, binalikan ko ang lumang salamin. Nilinis ko ito. Isinabit muli sa dingding. Kahit may bakas pa ng lumang basag sa gilid. Paalala, hindi para matakot, kundi para maalala, na may mga aninong hindi kailangang kalabanin, kundi unawain. Sa ilalim ng kama, ahimik na. Wala nang kaluskos. Wala nang malamig na kamay. Pero tuwing gabi, bago ko ipikit ang mga mata, nagdarasal pa rin ako. At tinititigan ko ang sarili ko sa salamin. Tinitiyak kong ako pa rin ito. Na ako pa rin ang nasa loob. Dahil minsan, ang mga tunay na multo, hindi sa dilim nakatago. Nasa loob sila ng sarili nating mata, ng sarili nating alaala, at minsan, ng sarili nating pagkatao.